All right, good morning, or good afternoon, good evening, my YouTube family and friends. So, nandito naman tayo sa kusina. Hanap tayo ng maluluto. Kung anong meron. Yan natin kung anong meron tayo. Eto. Ito ang leftover na mais. Okay. So, dapat gamitin. Alright. Nagawa tayo ng maha blanca. So maglalagay tayo ng 2 cups ng cornstarch. Around 2 cups siguro. 1. Okay, ubos na yung cornstarch natin dito. Yan, 2 cups cornstarch, okay? Hugasan na rin natin itong pinaglagyan ng cornstarch para sumama na yung ibang cornstarch. So 2 cups din na tubig nilagay natin dyan. Okay? Tapos haluin natin. Siguraduhin natin na maganda ang pagkahalo. Mga dumidikit sa ilalim. Pero set aside muna natin yan. Pagkahalo natin. Ha? Yun. Okay. So, meron din tayong set aside muna natin yan. Meron din tayong condensed milk, coconut milk, evaporated milk. Okay? So, yan lang. Yung asukal, dahil matamis yung condensed milk, hindi muna natin lalagyan ng asukal. Mamaya natin, paghahalo-haloin natin yan, tapos titikman natin kung kailangan ng asukal. Pero palagay ko, ito, sobrang tamis yan. So, okay, tingnan natin kung anong kakalabasan ito. Dahil ito ay first time lang natin lulutuin. Okay, so ang una natin lalagay dito ay yung gata. So, para siguradong lutong-luto yung gata bago natin i-add yung ibang mga ingredients, di ba? So unahin natin ang gata. Haluin lang natin. Dahil masarap yan pag ang gata ay lutong-luto. So ayan, haluin lang natin ang haluin. Para hindi siya magbuo-buo. Kasi pag iniwanan mong hindi hinahalo, baka magbuo-buo yung gata natin. So ayan, kumukulo na ang ating gata. Tinaan na natin yung apoy. Lutuin lang natin ng mga ilang minuto pa. Para siguradong lutong-luto. Di ba? So karamihan ng niluluto ko, ng mga binivideo ko na na pagluluto. Karamihan yan, mga first time ko na luto. Hindi karamihan, pero yung iba naluto ko na rin. Masarap mag-experiment magluto kasi ang pagluluto is form of art, di ba? Magandang libangan na magluto. Masarap matuto magluto, that's for sure. So hindi ka nagre-rely parati sa ibang tao para makakain lang ng gusto mong kainin. Kaya magandang matutunan na magluto. Nakakalibang, marami kang natututunan.
Pero ayokong gawin na trabaho. Sa bahay lang. Yan. Okay, so pwede na siguro yan. Ayan, lagyan na natin ang ating evaporated milk. Tapos lakas ulit natin ang apoy. Madali mo maluto yung evaporated milk. Lalagyan na rin natin tong ating condense. Lalagyan natin lahat to. Para hindi na tayo maglagay ng asukal. Dahil ito matamis na to eh. Kaysa itira pa yung iba. Ako tayo ng kutsara. Yan, ito lang. Tambak ng asukal nito eh. Pero titikman pa rin natin kung tama na yung tamis. Ayoko naman din ng masyadong matamis, di ba? Ilalagay lang natin sa tama. Baka madaling mabuo. Nakita mo, parang may nabubuo. Hinaan natin yung apoy. Para natin mabuo yan. Ayan, asukal yan eh. Kaya yung nagpo-form agad ng nabubuo agad. Yun yung asukal eh. So lagyan na rin siguro natin yung ibang yung ibang mais. Para mag-cool off ng kainte. Tapos yung ibang mais, lalagyan na sa huli sa ibabaw. So yung tamis niya, medyo matamis siya ngayon. Wala pang asukal yan ha. Tanikman ko. Matamis siya ngayon dahil hindi pa natin na-i-add yung yung cornstarch mixture natin. So pag in-add pa natin yan, tatabang pa ng kaunti. So tamang-tama lang yung tamis niya. Hindi natin kailangan lagyan ng asukal yan. So yung parang may kulay na parang blue. Yan o. Asukal yan eh. Nabubuo-buo agad eh. Kapag hindi mo hinalo, mamumuo yan ang gusto. Kasi siyempre, pag gagawa kayo ng ganito, pag lumapot yan, kailangan gagamitin yung non-stick pan, di ba? Para hindi siya mahirap linisin pagkatapos. Kung meron lang. So kulong-kulo na siya ngayon, di ba? Kulong-kulo na yan. Luto na yung mga gatas niyan. So ngayon, dadagdag na lang natin ang ating cornstarch. Pakunti-kunti lang. Inaanong natin ang apoy. Babaan lang natin ang apoy ng konti. Yan. So pakunti-kunting dagdag ng cornstarch, di ba? Habang dinadagdag natin, nahalo natin. Yan na. So palalaputin lang natin ng gusto yan. Kailangan halong-halo para siguradong hindi siya mamuo. Yun, lalagay natin sa dito sa ating
So hindi ko alam, I don't know. Malalaman natin pagka kasi lalagay natin sa refrigerator to eh. So malalaman natin yung kung tama ang ating consistency ng ating Maha Blanca. So matagal na akong hindi nakakain nito. Taon na. Taon. Like taon. Tingnan natin kung anong ganalabasan nitong ating unang eksperimento na Maha Blanca. So kung may ginawa akong mali, please let me know. Put a comment. Mag-comment lang po kayo sa baba. Kung meron kayong dapat na o gustong i-suggest, separate lang ng natitirang mais, yeah? Para meron siyang texture na mais na sa ibabaw. Yan. Okay. Lagyan natin ng plastic wrap. Yan. Tapos refrigerate natin. Yan na. Babalikan natin mamaya. Sabi ko nga, pag meron tayong keso, dagdagan natin ng keso mamaya. Pag malamig na, o bago natin kainin. But for now, pupunta muna sa refrigerator. Ito na ang ating medyo malamig na, galing siya ng refrigerator. So lalagyan natin siya ng keso. So na-refrigerate na siguro natin yung mga 2 hours. At least 2 hours. Okay? Okay. Kukuha lang tayo ng maliit na piraso para natin. Ngayon, malalaman natin kung tama ang consistency. Okay. Okay, here we go. Tikman natin. And I'll let you know. Okay. So, hindi natin nilagyan ng asukal. Which is tamang-tama lang yung tamis. Ayoko naman masyadong matamis. So, tamang-tama lang. Tapos, may konting alat ng keso. Okay. Not bad for the first time. Tapos matamis kasi yung corn. Matamis din yung mais natin. Kaya hindi na talaga kailangan ng asukal. Yung consistency. It's okay. Pero hindi siya yung consistency na hinahanap mo na parang yung kinakain ko ng bata ako sa Pilipinas. Baka nasobrahan lang ng konting cornstarch. Pero okay na. Okay na. Alright. Until next time. Thanks for watching.